Vice President Sara Duterte, who made it to both rallies. In your opinion, should she have just picked a side? Okay ba itong ginawa niya na namangka, quote-unquote, sa dalawang ilog? Perfectly timed with a almost 2-hour flight in between at nagawa niya mag-attend. What do you make of her move? Does it weaken her political capital at all? Well, definitely. Dahil wala namang naniniwala no, na ang kanyang loyalty ay nasa presidente, sa bagong Pilipinas, no? Habang nandun siya sa rally ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang campaign manager, na talagang napakatalas at napaka-hardline nung atake sa presidente niya. No? Nakikita ko kasi yung mga ganyang klaseng being in two places at once. No? At the same time, nakikita ko lang yan nung panahon namin sa Star Trek, yung teleportation yata ang tawag dyan, no? Unless, sabi nga nung lolo ko, no, sa Laguna, no, pag kinikwento niya yung mga manananggal, hindi ko sigurado kung saan anong bahagi ng katawan ni Vice President Sara yung naiwan sa Luneta at pumunta sa Davao, no? Mas mabubuti pa kung meron siyang kaunting self-respect, mag-resign na lang siya kesa yung i-explain away niya na hindi ko naman kinausap yung aking kapatid. Hindi ko naman kinausap yung aking tatay, no? Ang nag-organize ng Davao Rally ay si ex-Secretary Ebasco, campaign manager at saka strategist ni Sara Duterte. At sa mga Davaoenos, open secret yan eh. No? Open secret yan. Baka sa national hindi masyadong nakikita. Pero sa Davao malinaw. Yung nag-organize ng rally ay yung campaign manager, advisor, strategist, organizer, ni Vice President Sara Duterte. Ang nakakatawa lang ay merong cast of character sa Davao na siguro last year hindi mo aasahan na magsama. Si Bebot Alvarez at saka si Sara Duterte. Malinaw naman, tinanggal si Bebot Alvarez as speaker ni Sara. Nandun din si ex-secretary Ebasco na tinanggal sa cabinet ni Digong at sinuportahan ni Bongo yung kanyang kalaban for governor sa Bohol. Pero yun, makakasama rin sila sa Davao, di ba? Nandun din si Vic Rodriguez, no? Na malinaw na ito ang pinakamalapit kay Maharlika. No? Ito yung nag-create kay Maharlika noon, no? So, nakikita mo talaga yung cast of characters. Eh. For all intents and purposes, no, umalis ulit si PBBM kanina, patungong Vietnam. Of course, nag-viral na yata sa social media yung video nung apparent snub ni First Lady. Okay, alam ko na, napanood mo. Ni First Lady Liza Araneta Marcos, hindi niya bineso si Vice President Sara Duterte, whereas karaniwan niya itong ginagawa no, habang papaakit sila nung hagdan, paakit ng eroplano. Yes. Obviously, maraming cameras doon. Kitang-kita natin na medyo gano'n na lang. Nababaling kasi minsan nabablame no, si First Lady for some of these moves, kung nako-confuse yung mga tao. What do you make of it? Kasi kita rin naman that the usual affable PBBM, nagbeso, nakipag-usap, etc. Well, the ball is now in the President's court. No? Dahil grabe yung atake, hindi lamang sa kanya, kundi sa First Lady. Kailangan niya magpakita no, ng lakas, ng decisiveness, more than ever. Dahil kung hindi siya magpapakita ng tapang at saka lakas ngayon, no, ay lalong may engganyo yung mga destabilizers, yung mga coup plotters, dahil makikita na totoo pala, siya ay weak leader. So kailangan niya magpakita ng strength. Lalo na, asawa na niya yung binastos. No? Okay naman yung sinabi niya kanina na pitik na ito ay pwedeng gawa ng fentanyl. No? Pero in the next few days, ay kinakailangan niya magpakita. Dahil clearly, may nagpaplano ng destabilization. Clearly, may nagpaplano ng coup. At perhaps even worse. No? Pagkakasabi nga ni ex-President Digong, buti na lang, hindi na ako presidente. Kung hindi, baka nakasama ka dyan. No? Can it be clearer than that? So, kailangan niya magpakita ng lakas. Beyond yung statement niya na baka yan ay dahil sa fentanyl. Although, maganda lang pitik yon.